Chuplet yan. Kaya nga, nasa palindada. Sabi ko, nakatuwa yung mula. So marami tayong natutunan ano, sa mga bagay na yan. Saka yung ating karanasan. Yes. Tuturo sa atin. So, dapat yan matutunan lalo na ng mga kabataan at magugulang sa ngayon na hindi sila makontainer sa isang bagay. Kailangan talagang Ay, kaya nga, pag buffet, daming kukunin. Tapos hindi naman kayang kainin. Ay, di ka tayo sa bahay, pag may bisita tayo, tapos daming kumuha pagka... Wala dami tayo sa Tapos, plato. dadalhin lang natin sa kaning bab. Sa tatapon lang natin. Sabi ko, nakalungkot Tapos ano. kukuha ng daming, wala kayang kainin. Oo. Yung pagka nakikita ko dito, yung may pagkain dito. Oo. Di ba luksuhan ang sinasabi na kabataan? Hindi mo luksuhan ang Pinay. Ako na may sinisimot Para ako. ba na yung ano? Hindi na nga Hindi ko maluksuhan ang kumukuha nga Pinay. ng marami. Ah, Tapos Pwede naman bumalik. Pwede naman bumalik. Ewan ko saan nakuha yung ugali yung... ano yun? Survival of the fittest? Pinangalingan. ganid. Gani. Oh, yan, ano? Ano yun? Instinct yun? Parang alam mo yung maubusan. Ano? O dahil nasa kanyang human story na ng bata, ginugutom siya? O ganun Ano ba? siya po kung Baka ano psychological. makakain? O psychological, ganon. Pero mostly, karamihan sa generation ngayon na naiiwanan. Oo, yung minsan ang aming anak. Yung anak, nag-iisa ka nang kakain. At tuloy natin, ano, yan pa. Ito, pagkatapos ng 7 linggo ng mga taon, ibig sabihin ay 49 na taon na. Ito na, pumasok na ang Jubilee. Ay pinagdiriwang bilang isang taon ng pangkalahatang pagpapatawad at kalayaan sa buong lupain para sa nanirahan ito. Ayaw niya. Kaya totoo yun, after 7 years, matatawanan mo yung may utang sa'yo. Oo. Pag hubileyo, ganyan. Pag hubileyo, Oo, agad okay. nito, kararaos lamang ng hubileyo. Talagang ang hinihingi sa iyo, magpatawad ka ng may utang sa iyo. No? Naka-experience ako ng ganyan. Sabi ko, may utang yung Lord, paano? Hindi pa ako papasok ng hubileyo hindi pa tatawarin ko. Ay, tapos ang laki na. Ay, sikit mata, sige Lord, para ako makapasok sa mga pilgrim churches sa Roma. Panatatawad ko na yung may utang sa akin. Aba, pagbalik ko, Time. Siksik libig. ako yung nagtatrabaho naman sa bangko. Tita, after a month, bakit may tinanggap kang pera? Yung may utang sa akin ay nagbayad. Oo. Sabi niya, Hindi mo naman sinigilan na. kapag Hindi mo ikaw naman pala isinuko mo, Yes. may, basta palayaan mo sarili mo. Hindi na kakapot ko sa nauutang sa akin. Oo. Wala na akong sama ng loob para ako makapasok sa mga pilgrim churches. Okay lang, Lord. Aba, after a month, pagbalik ko sa Pilipinas, may pumasok sa iyong account. Na ano? Ay, pera ay, yung may utang sa akin ang nagbayad. Ang Diyos na ang gumagawa. Ang na-realize siguro niya na dapat ay mabayaran ako. Kasi meron din sumama sa Ang Diyos kanyang na nagawa. Oo. Tita, ang Diyos na yun. Nag-inspirasyon ng Espiritu Santo sa kanya. Kuya Ezekiel, meron ka bang ibabahagi para ngiti-ngiti ka sa bagay na yun? Kasi yung marami akong investment na hindi mo balik, tanggawin. Ang mga nag-invite sa akin, ako talagang masama ang storya. Pero, Wala akong bumalik sa akin pera eh. pero ano ginawa ng Diyos? Ano ang ginawa ng Diyos sa iyo? Wala pa rin eh. Pero naghihintay pa. Kuya, may naghihintay sa'yo. Sabi nga, wait. for Kasi the siguro best. hindi po pa nilelet ko sila. Kasi meron Yes. pa pa. Ayun, ano? Magaling po yung huwag na magpautang. Hindi. So ito, ang batas na ito ay nabuo bilang isang pagtatangka upang matiyak ang balanse at pagiging patas sa kanilang relasyon sa iba. Yun nga, sila ng Pitabioli at sa lupang kanilang tinitirhan at pinagtatrabahuan. Ito ay isang pagkilala sa kaloob ng lupa kasama ang mga bunga nito sa pag-aari ng lahat. Yung mga nagbubukid at nag-iingat ng mga lupain ay obligado ibahagi ang bunga ng mga ito, Yes. lalo na sa mga dukha, Ugali ko yan. kasama sa mga Yes, tulad ng ako pagmamalo, Ulila, daliliwan sa Ugali ko yan. Kaya yung matanda na lumawit yung mangga doon sa kanyang bakurat, kinuha niya, kinasok siya noon. Ay, nung may ari ng lupa doon sa kanila.
Sabi ko, ba't naman Dumating pa doon doon sa kulam yung Mahirap kasi, di ba? Basta mahirap ang tao. Mhm. Pero siguro baka tandaan natin na ang lahat ng Biyaya yun. binabahagi natin, pinapalitan ng Diyos ng Oo, sisig. totoo yun. 100%. Ako. Yun ang malaking malinaw na katotohanan. Ewan ko ba, meron kami experience sa aming mga prutas kasi. Sinabi ni tatay, ay ang punong yan, huwag mo pagbibigay. Mm-mm. Kung pinahihingi, ibigay ko. Mm-mm. Puno nila dyan, kasi kami nakapsabi sa magde. One time, hindi ko naman alam na, sige, pakuhanin. Nagbenta. Alam nyo, nahulog. Hindi naman nahulog sa puno. Doon sa puno namin. Pero yung nakuha na yun at pinagbili yung bunga Mm-mm. doon, nahulog sa ibang puno, patay. Ay. Kasi sabi ko, pakuhanin na. Wala na kukuhanin, lalatag lang na sa lupa. Ay, pinagbili pala. Mm. Ang Tapos- negosyo niya. O, negosyo. Tapos yung sakton namin, Bangkok yun ay hindi rin yun pinagbebet ka ng tatay kasi nasa bakura namin. Siya, kuha kayo. Nagbeto din ako. Kaya pala ang bayabas ko po, mga ay parang mga bituin eh. Sabi ko doon, alay, buha nyo. Mm-mm. Tita, may mga bata ho, kuha! Ay, hindi ko naman uusin. Ayan po na sa pala. Kuha! Pangipil ka pa ng tatay at ibibigay parang ipang... Langka naman ang sa akin. Ayan. Nung pinagbili ko yun, O, sige, niloko kasi ako, sa pero palok, sabi ko, bibigyan hindi ko na kayo. siya ipagbibili, ipamimigay ko Sa na. palok. Lalong nadami naman ang bunga. Panunga. Hindi ko na pinagbibili. Yan, pakatandaan mo yan, i-share mo yan sa mga kabataan at yan ay napakalinaw na ang Diyos Mga ay prutas. bibigyan ka pa ng dahil mas sinasabing binabalanse. Ay, Tsaka hindi, nakita ko rin kasi sa magsasaka, pinapahinga muna nila. Opo. Katulad ko ngayon, nilinis ko lang po ang aking pagtatabunan ng mais. Yun yan sa gulot. At kita ko, sabi ko sa isang araw, pag wala na yung buwan uulan. Ulan na, ay may nakahanda na ako pagtanim ng mais. So yun. So dyan yun ako. Para nakakahinga din sila. Nakakahinga. Mahalaga yun. Yun po. Mahalaga po, ang bagay din yun. Ito pa, ilang batas. Kapag umani ka ng iyong ani ng iyong lupain, huwag mong aanin ang iyong bukirin hanggang sa mismong dulo nito. Hindi mo titipunin ang mga namulot pagkatapos ng pag-aani at huwag mong aalisin ang iyong ubasan sa iyong ubasan. Yes. Dukha at para sa rin. Kasi yung tape na, Mm. kaya mo na lang sila para makakabo. Diba? Ganun na nangyari kay Boss at saka Ibig sabihin yung huwag mong hanggang pinakadulo dahil yung katulad niya, yung sa bakod ko, bakod yung taga sa Isa naman, ilog na yung bayabas, kinukuha na nila. So, hindi ko talaga inaano yun. Yun ang ano, at napakalinaw. Ayaw sa mahinudo. Oo. Yun naman yung para sa iba. Ay, hindi. Natatawa. Kasi yung kapatid ko, may mga tanim na sabi sa aming lamang-lamang. Ito yung mga ilang araw pa sa kakapitiba. Ay, naunahan na siya na ibang maniniba. Ay, sa tanong niya, may pamamahalan pa dahil hindi pa siya talagang taba. Nakikipagpunahan ka, Tiwin. Ay, sabi na, ate, ay kukuhanin ko sana bukas yung sabi. Diba? naunahan ako ng kapitbahay. Yan, nakared. Alam, madalas naiinimok tayo ng Okay mga lang. awit na purihin ang Diyos na lumikha, na naglatag ng lupa sa tubig sapagkat ang kanyang pag-ibig ay mananatili magpakailanman. Kaya tayo hindi madamot, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hangganan at yun ay magpakailanman. Ayon sa awit 136, verse 6 po. Yun po. Pakatandaan natin yan at sana nga maibahagi natin sa napakadaming galing na tao. Ano? Yan. Ang paanyaya sa iba, sa iba pang minika, Saan palimati kita din sa... inaanyayahan nila na ang iba pang mga nilalang na sumama sa amin sa pagpupuri. Ayan, tita, yung lakadasal, naalala ko, basahin mo, Ate Lily. Inaan niya Sa number 1. Number 1. Nandyan yun sa dalang Purihin siya araw at buwan. Purihin ninyo siya, kayong lahat ng mga bituin. Yes. Diretso?
Oo. Ganun po. Purihin ninyo siya, kayong mga kataas-taasang langit, at kayong mga tubig sa itaas ng mga langit. Hanggang baba? Opo. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat siya ang Ang nagutos. ang baguutos, nagutos, at siya ay nilikha. Nagutos yun, tayo pa lang ako. Ito Okay. po ay napapalaman sa awit 1. Awit 1:1. Yan pa ang laman ng awit. Kaya tuwang-tuwa ang Panginoon sa mga yan. At sa lakadasal ay aming dinasalihan. Nakakagawa po. Kasama ko nun. Yan. Pwede. Meron pa kang gustong ginamit sa mga bagay na yan. Lahat yan ay natutuwa. Yung kasi kataas-taas ng mga celestial bodies. Grace. Yan po. Yan. Kaya yun ang mga pag-awit natin sa misa. Mm. Ang dalawang isa, sa pinakamaan yung pag-praise mo, yung pagpupuri sa kanya. Yes, sabi ni San, tama Kaya ka. palagi kang sumabay sa kanya. Kasi naman Sabi sa- ni Saint Jerome, when you sing, it's double praying. Mm. Kapag ikaw ay sa misa, ay ikaw ay umaawit, ay dobling pananalangin mo. Tapos ako may napansin doon sa aking katabi. Umalis na. Hindi, umalis na. Nang hindi pa nag-blessing. Sabi ko, hindi niya nadala yung blessing ni Jesus. Ako nga nagtataka kasi palinit din ako sa likod ng doon sa last year ako na ito parang nag-shopping. Kung wala kang alam. Shopping! Ibig sabihin, Dapat ang leg, ang nasa liturgy, nagpapaalaala. Kayo po ay huwag munang umalis sapagkat ang blessing ni Jesus. oo, wala Si Jesus ang nagbe-bless, Ah, hindi naman pare. Oo, ang nagtitiwala, parang Ganun nga. Tapos pagkakamunyan, umaalis. Maliban na lang. Emergency yun kita. na nga na-observe ako pagka ako nasa likod. Nagsimbahan, na-observe ako yun. Ginagawa nilang shopping mall ang simbahan. Hindi kasi naunawaan. At saka, siguro ang kanila, dumating sila na halimbawa, humiliya. Sinihan. Sinihan. Baka po takot sa ostya. May kasalanan takot sa ostya. Yun nga, Magbabaw na lang. Okay, tuloy natin. Kuya Ezekiel. alaman. Kuya, basahin mo. Kaya-kayang basahin niya. Hindi lang ay sa pamamagitan ng makapangyarihan ng Diyos na nakakaya din kami sa Kanya at sa tabi niya. Ito ang dahilan kung bakit namin siya sinasama. Yes. Ngayon, kasama natin siya. Ganda. Yan ha? Hindi lamang tayo nabubuhay sa pamamagitan ng mga kapangyarihan ng Diyos. Nakatira rin kami sa Kanya at sa tabi niya. Ito ang dahilan kung bakit namin siya. Nagdasal ako dito nila. Dahil kasama natin ang banal na Espiritu sa anak tayo. Maririnig mo na sa akin. Demonyo ka bata ka. Pangalan daw niya demonyo. Kasi hindi daw tao sa kanya ng kanyang ina. Kasi itong bata. So, yun, malinaw yan. Yan, Ang statement banal na yan, nakalagay din naman, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. At ang banal na Espiritu yung lagi natin kasama. Mm. Yan, magandang reflection yan ha, na tayo nabubuhay kasama lagi natin ang Diyos. Okay po, ayan, paanyaya sa mga isinulat ng mga propeta na humanap ng panibagong lakas sa panahon ng pagsubok sa pamamagitan ng pagninilay sa mga pangyarihang Diyos na lumikha ng sanlibutan. Bakit kailangan ng pagninilay? Dahil ang lahat ng bagay galing sa Kanya at bakit tayo nabubuhay? So kailangan natin mag-pause tayo. Pagnilayan natin ang lahat ng mga nangyayari at lahat ng bagay na nakikita na lalasak o lahat po ng bagay na nilalang ng Diyos. At ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos ay hindi umaakay sa atin na tumakas sa Kanyang makaamang lambing. Masarap na. Yung pagninilay na yan, talagang moment of silence. Dahil kapag ikaw ay maingay, hindi mo Tama. maririnig Tama. siya. Kapag ikaw lang ang nagsasalita, hindi mo siya maririnig. Kaya kung minsan siguro, kaya nga nagkakaroon tayo ng struggle, may moment tayo na kumitigil para, ano nga ba? Pagnilayan. Masawain. Oo. Dahil sa Kanyang pagmahal, lakas ay nagkakaisa. O tunay po, ako pagka, teka muna, kaya ako kayo nandun na sa bukid, tinitingnan ko ang mga puno at yung
mga ibon at kumakanta, ay napakasarap po na, ay talagang hahanga ka sa ginawa niya. Kaya ang pagninilay o pagkikipag-isa sa Diyos na bilang isang ama, ay talagang iipil natin sa ating pagninilay sa pakikiisa sa Kanya. Pakikipag-usap na siya lang, kumbaga, wala tayong pag iniisip, kundi siya lang. Ating pakaisipin na sa Kanya. Kaya ako lang naman madaling araw. Wala, ang dadating ka dito. Yung talaga, dalang naman na. Ay kahit pa paano nagigising ka naman talaga eh. Talaga ito kita. Ipisingin ka ng balik lang. Oo. So yun, napakahalaga ang pagninilay o pagdarasal na ang Diyos lamang ang ating Yung daw kausap. ay ginigising ka ng angkin. Tama. Yun. So, Huwag ka na lumabas ng pagtulog. Kasi siya yung yan, propeta na nagsabi, ang propeta naman ay nasa karunungan ng Panginoon. Ayan. Ang ating reflection sa ayon sa Biblia, John, ikaw na ang magbasa. Yan. Sige, basa John. Hanggang sa pula. Ang Diyos na nagpapalaya at nagliligtas ay siya ring Diyos na lumikha ng sansinukob. At ang dalawang paraan ng pagkilos na ito ay malapit at hindi mapaghihiwalay na magkakaugnay. Panginoong Diyos, Ikaw ang gumawa ng langit at ng lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na bisig. Walang bagay na napakahirap sa iyo. Inilabas mo ang iyong bayang Israel mula sa lupain ng Ehipto na may tanda at mga kababalaghan. Ayon yun sa Kay Jeremias 32, verso 1. natatandaan natin yung dagat, bakit nahati? Na? Para lang tumawid mo. Ginamit si Moises ang lungkot ni Moises. At umiisipin na pangalan ko. Tama yung sinabi ni Mike kanina. If you let go, merong redemption sa iyo. Merong pagtutubo sa iyo. May pagliligtas sa iyo. Kaya hindi ka dapat tumigil sa mga sakit ng buhay, kundi harapin mo ito at pakiramdaman mo yung ugnayan mo sa Diyos para makaramdam ka ng kanyang kaligtasan. Yun, malaking Gulat ka. So, tuloy natin. Oo. Ayan. Reflection din ayon sa Biblia, from Isaiah, ang Panginoon ay walang hanggang Diyos. Ang may lalang ng mga wakas ng lupa. Siya hindi nanghihina, ni napapagod. Ang kanyang pangunawa ay hindi masasaliksik. Talaga naman, At siya ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mahihina at nagpapalakas sa mga walang kapangyarihan. Yan ay nasa Isaiah 40:8b at 29. Yung connection niya sa beatitude. So yun, Para mention ng beatitude. napakalinaw ang nakasulat sa ating sulatan. Ayan ang Panginoon. Kaya sa prayer room, ang meron din nagdadasal na umiiyak. Parang masasabi mo na sa sarili mo, Diyos ko, tulungan mo po siya. Nasa iyo ang makapangyarihan para kayo hanap ng kaligtasan sa kanyang pain. Tunay yung tita na iniiyak, nangyari na rin. Na sobrang bigat, hindi wala kang ibang malalapitan kundi kausapin siya. Pag na-release mo yun, nawala ako ka, iluha mo. Kaya wala na, mabigat-magaan ka. Kaya Kasi may kumuha na si Jesus Cristo. yung mailabas mo lang sa kanya, napakalaking biyaya na. Yun na lang pagluha ay yung pala pang paraan para ma-apis ka, ma-comfort ka, Makapagpaituwa. Okay lang. Kasi may naman. kumuha nun si Jesus Cristo. Oo, may ima ko na. Yun Basta sabihin mo lang, pagod na pagod, parang dead end ka na, suko ka na, wala ka na masulinga kundi ang Diyos, ibigay mo lang sa kanya. So, Hindi pa kumaya. Isulat ka po sa So, yan kanya. nakaka-relate ang lahat ng yan. Ating pakatandaan na po ang mga bagay na yan na ang Diyos, walang imposible sa Diyos. Ang Diyos naman ay kaya na harapin
kahit gaano ng kabigat. Ayan, pa, ano? Yan, ang isa pang karanasan, sa time ng Babylonia, nako, ang nagusod ng iwan ng Kristo matong sa mas malalim na pananampalataya sa Diyos dahil napakalupit ang kanilang dinaanan. Ang kanyang malikhay kapangyarihan ay binigyan ng pagmamataas ng lugar upang imutin ang mga taong muling manumbalik ang kanilang pag-asa sa gitna ng kanilang kahabang-habang. Parang ako yan.